Ika-3 araw. Ang silid ni Eliza mapait. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Eliza habang nilulunok niya ang tableta. Mapait at magaspang, parang pinong buhangin na kumakaskas sa kanyang lalamunan pababa. Humawak siya ng mahigpit sa malamig na lababo, pinipilit na huwag isuka ang lahat. Ang tubig mula sa gripo, ang pangako mula sa matandang babae sa kuyapo. Ang desperasyon na nagtulak sa kanya rito. Nanginig ang kanyang mga kamay. Sa salamin, isang estranghero ang nakatingin pabalik. Maputlang labi, mga matang walang buhay na pinalilibutan ng itim dahil sa ilang gabing walang tulog. Sino ang babaeng ito? Hindi niya nakilala. Ang dating Eliza na puno ng pangarap para sa kanyang mga blueprint, para sa kanyang kinabukasan, ay naglaho na. Ang naiwan na lang ay itong basag na babae sa isang maruming banyo na may sikretong kasinlaki ng mundo na dinadala niya sa kanyang sinapupunan, na dinala niya. Dati, dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Bawat hakbang ay parang may pabigat na nakatali sa kanyang mga paa. Isinara niya ang pinto ng kanyang silid ng walang ingay. Ayaw niyang magising si nanay o si bunso. Humiga siya sa kama, yumakap sa sarili. Ang isang kamay ay marahang dumantay sa kanyang tiyan. Wala nang laman. Malamig. Ang pakiramdam ng kawalan ay mas masakit pa sa pisikal na kirot na unti-unting gumagapang sa kanyang kalamnan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang sa kanyang paggising, isa lang itong masamang panaginip. Isang mahinang katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. "Eliza, anak, gising ka pa ba?" Boses ni nanay, puno ng pag-aalala. Pinilit ni Eliza na gawing normal ang kanyang boses. "Opo, nay. Medyo masama lang po ang pakiramdam." Pilit niyang pinatatag ang boses niya. Ayaw niyang mag-alala pa ang ina. May ilang segundong katahimikan na para bang pinapakiramdaman siya ni nanay mula sa labas ng pinto. "May lugaw dito, anak. Mainit pa," sabi nito sa malumanay na boses. "Gusto mo ba dalhan kita?" Ang simpleng alok na iyon, isang ordinaryong pag-aalala ng isang ina, ay parang punyal na tumusok sa dibdib ni Eliza. Lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. "Mamaya na lang po, nay. Pahinga lang po muna ako." "O sige anak, magpahinga ka." Narinig niya ang marahang mga yabag na papalayo at muling bumalik ang nakabibinging katahimikan. Ngayon, mag-isa na talaga siya. Pinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Hinayaan ang sarili na lamunin ng dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso, isang ritmong mabagal at mabigat. Sana ay makatulog na lang siya. Sana paggising niya tapos na ang lahat. Sana kaluskos. Napamulat si Eliza. Isang tunog na napakahina, halos hindi marinig, mula sa pader, sa tabi mismo ng kanyang unan. Baka daga lang, sabi niya sa sarili. O baka sanga ng puno na sumasayad sa pader sa labas. Pero wala namang puno sa gilid ng bahay na ito. Pinakiramdaman niya ang paligid. Hinintay. Wala. Baka guni-guni lang. Epekto ng pagod, ng stress, ng gamot na kaluskos. Ayan na naman. Mas malinaw ngayon. Hindi ito tunog ng daga. Iba ito. Ito ay tunog ng isang bagay na tuyo at matulis na marahang kumakaskas sa kahoy sa loob ng pader. Kaskas, hinto, kaskas. Umupo si Eliza sa kama. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Tinitigan niya ang pader na kulay krema, na parang may makikita siyang sagot doon. Wala.
Isang pader lang na pinaglumaan na ng panahon. Ngunit ang tunog parang nanggagaling sa loob nito. Parang may isang bagay na gustong lumabas. Natahimik muli ang paligid. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabilis na kabog sa kanyang dibdib. 10 segundo, 20, 1 minuto. Wala na. Napabuntong hininga siya, unti-unting kumalma. Guni-guni lang talaga Elisa. Nababaliw ka na. Hihiga na sana siyang muli nang biglang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang tunog ng pagkaskas ay tumigil. Sapagkat napalitan ito ng ibang tunog. Isang tunog na hindi nanggagaling sa pader. Isang tunog na napakalapit na parabang hininga sa kanyang likuran. Isang mahinang-mahinang bulong, halos hangin lang, ngunit sapat na para maintindihan niya ang isang salita. Inahampamait ka na araw. Ang balita sa TV, 6 na araw ang lumipas. 6 na araw ng sapilitang katahimikan. Walang kaluskos, walang bulong. Sinubukan ni Eliza na kumbinsihin ang sarili na produkto lang iyon ng kanyang pagod at nagwawalang isipan. Isang masamang panaginip na isinilang mula sa isang masamang desisyon. Pumasok siya sa eskwela, gumawa ng mga plates, ngumiti kay nanay, nakipaglaro kay bunso. Sinubukan niyang tahiin muli ang mga punit sa kanyang buhay, kahit alam niyang hindi na ito maibabalik sa dati. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, ang ingay lang ng kutsara't tinidor at ng balita sa telebisyon ang pumupuno sa kanilang maliit na kusina. Si nanay ay naghahain ng sinangag. Si Lilibeth, ang kanyang 6 na taong gulang na kapatid, ay masayang gumuguhit sa isang pirasong papel. Normal. Lahat ay pilit na ginagawang normal. Isang karumaldumal na aksidente ang kumitil sa buhay ng isang binata kagabi sa kahabaan ng C5. Hindi pinansin ni Eliza ang balita. Ngunit nang banggitin ng reporter ang pangalan ng biktima, nabitawan niya ang kanyang kutsara. Ang mahinang kalansing nito sa plato ay parang kulog sa kanyang pandinig. Marco Sandoval, ang isa sa kanila, ang pinakamaingay, ang pinakamalupit. Nanigas si Eliza sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakapako sa screen ng TV. Ipinakita ang larawan ni Marco, isang ngiting mapang-asar na hinding-hindi niya malilimutan. Ayon sa isang saksi, patuloy ng reporter, tila nawalan ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo ang biktima. Paulit-ulit daw itong lumingon sa likuran na parabang may hinahabol hanggang sa sumalpok ito sa isang poste. Ngunit ang ikinapagtataka ng mga awtoridad, wala namang ibang sasakyan sa lugar nang mangyari ang insidente. Biglang nag-static ang TV ng ilang segundo. Gumuhit-guhit ang imahe ni Marco bago bumalik sa reporter. Nagpatuloy ito. Dagdag pa ng saksi. Bago ang pagsalpok, sumisigaw daw ang biktima na may humahabol sa kanyang isang maitim na aso na may pulang mga mata. Isang maitim na aso. Kasabay ng mga salitang iyon, may pumasok na amoy sa bahay mula sa nakabukas na bintana. Isang amoy na pamilyar, matamis ngunit may dalang lungkot. Bulaklak ng kalachuchi. Imposible. Walang puno ng kalachuchi kahit saan sa kanilang barangay. Ate! Napalingon si Eliza sa maliit na boses sa kanyang tabi. Iniaabot sa kanya ni Lilibeth ang kanyang drawing. Look, ate, family. Isang masayang guhit ng 4 na tao na magkakapit kamay sa ilalim ng isang araw na may ngiti. Si nanay, si lola, siya, at si bunso. Kinuha ito ni Eliza. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi ububudikidi
ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang ganda, bunso," sabi niya. Ang boses ay garalgal. Pagkakataon lang ba? Isang aksidente na dulot ng alak o droga? O ito na ba ang sinasabi ng matanda sa Quiapo? Para sa proteksyon. Hindi niya namalayan na nakatingin na pala sa kanya si nanay. May pag-aalala sa mukha nito. "Anak, okay ka lang? Namumutla ka?" "Okay lang, Punay." Pero hindi siya okay. Habang yakap niya si Lilibeth, ang init ng katawan ng kanyang kapatid ay hindi sapat para pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang mga buto. Isang lamig na nagsasabing hindi ito nagkataon lang. Kinagabihan hindi makatulog si Eliza. Ang balita sa TV ang pangalan, ang amoy ng kalachuchi, ang itim na aso. Lahat ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Pinipilit niyang isipin na ligtas sila sa loob ng bahay na ito. Na anuman ang nangyari kay Marco ay problema na nito at ng demonyo niya. Hanggang sa narinig niya ito. Mula sa kabilang kwarto, ang silid ni Lilibeth, isang boses na nag-aantok. Si Bunso nagsasalita habang natutulog. Normal lang iyon. Ngunit hindi ang mga salita ang nakapagpatayo ng balahibo ni Eliza. Ito ay ang himig. Isang himig na kinakanta ng wala sa tono. Isang himig na napakapamilyar. Ito ang kantang walang liriko na isinasaisip lang niya noon. Sa mga gabing mag-isa siya at gulong-gulo ang isip. Isang hele para sa isang sanggol na hindi na kailanman maririnig ito. At ngayon, kinakanta ito ng kanyang kapatid sa kanyang pagtulog. Ka-15 na araw. Ang sakit ni Bunso. Ang himig na iyon ay naging simula ng pagguho ng lahat. Pagkaraan ng 2 araw, nilagnat si Lilibeth. Isang lagnat na mataas at hindi bumababa. Ayon sa doktor, viral infection lang. Binigyan sila ng gamot, pinayuhang magpahinga. Ngunit lumipas ang mga araw at sa halip na gumaling, lalo lang nang hina ang bata. Ang dating masayahin at malikot na si Bunso ay naging isang matamlay na anino na laging nakahiga sa kama. Ang pinakanakakakilabot ay ang kanyang mga mata. Minsan, nahuhuli siya ni Eliza na nakatitig sa isang sulok ng silid sa may paanan ng aparador kung saan wala namang ibang naroon kundi alikabok at dilim. Ngunit si Lilibeth ay nakatitig doon at kung minsan, isang munting ngiti ang sumisilay sa kanyang tuyong mga labi. "Bunso, anong tinitingnan mo dyan?" Tanong ni Eliza isang hapon. Hindi lumingon si Lilibeth. "Yung kalaro ko." Bulong nito, ang boses ay mahina. Naramdaman ni Eliza ang paglamig ng kanyang dugo. "Anong kalaro, Bunso?" "Wala namang tao dyan." "Meron, ate. Hindi mo lang siya makita." Simula noon, mas binantayan na ni Eliza ang kapatid. At habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang itim na pulseras sa kanyang braso, ang bigay ng matanda sa Quiapo, ay tila nagbabago ang temperatura. Sa tuwing lalapit siya sa nakahigang si Lilibeth, nararamdaman niya ang unti-unting pag-init nito sa kanyang balat. Hindi nakakapaso, pero isang init na hindi normal. Parang may sarili itong buhay. Isang buhay na tila nagagalak sa kalapitan nila ng kapatid. Isang gabi, habang binabantayan niya si Bunso, buwaka mapumpo. Bumagsak ang ulo ni Eliza sa gilid ng kama dahil sa antok. Ilang minuto lang siyang nakaidlip nang magising siya sa isang pakiramdam na parang may marahang humahaplos sa kanyang buhok. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Wala. Si nanay ay nasa kusina,
nagpapakulo ng tubig. Mag-isa lang sila ni Lilibeth sa silid. Ngunit kasabay ng pagmulat niya, may narinig siyang isang mahinang-mahinang tunog mula sa sulok kung saan laging nakatingin si Bunso. Isang hagik-gik. Ang hagik-gik ng isang maliit na bata. Mabilis pa sa 4:00 siyang napatayo. Ngunit wala na. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina mula sa laban ng silid. "Anak, eto na ang tubig na may suka," sabi ni nanay. Dala-dala ang isang palanggana. "Punasan natin ulit si Bunso. Baka sakaling bumaba na ang lagnat." Habang pinapanood niya ang kanyang ina na pinupunasan ng buong pag-iingat ang kanyang kapatid. Isang ritual ng pag-asa at pagmamahal ng isang ina. Ang takot ni Eliza para sa sarili ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malaki at mas mabigat. Ang takot para sa kanyang pamilya. Ang kasalanan niya ay hindi na lang kanya. Ngayon, dumadaloy na ito. Kumakalat na parang lason sa loob ng kanilang tahana. At ang kanyang inosenteng kapatid ang unang biktima. "Nanay, ako na po," alok niya. Kinuha ang basahan mula sa ina. Ang gusto niya lang ay may gawin, kahit anong gawin, para maalis ang pakiramdam ng kawalang daya. Habang marahan niyang pinupunasan ang braso ni Lilibeth, ang init mula sa pulsera sa kanyang sariling braso ay lalong tumindi. Nandoon na naman iyon. Ang koneksyon. Nang punasan niya ang mga binti at paa ng kapatid, napansin niya ang isang bagay sa may sakong nito. Sa unang tingin, mukha lang itong dumi. Ngunit nang titigan niya ng mabuti, nanlaki ang kanyang mga mata sa kilabot. Isang maliit na pasa, ngunit hindi ito ordinaryong pasa. Ang hugis nito ay hindi bilog o pahaba. Malinaw na malinaw ang itsura. Ito ay hugis ng isang bibig, isang napakaliit na bibig, na kumpleto sa marka ng maliliit na gilagid, parang bakas ng kagat ng isang sanggol. Kasabay ng pagkatuklas na iyon, muling bumulong ang hangin sa kanyang tainga. Dala ang parehong hagik-gik na narinig niya kanina mula sa madilim na sulok ng silid. Ika-21 na araw, ang pagdating ni Lola. Pagkatapos ng isang linggong walang pagbabago, walang pag-asang hatid ng siyensya at ng doktor, tumawag si nanay sa probinsya. Isang tawag na puno ng pighati at pag-amin ng pagkatalo. Kinabukasan, dumating si Lola Meding. Pagpasok pa lang niya sa pintuan, may nagbago sa hangin. Ang maliit na pag-asang naramdaman ni Eliza sa pagdating ng nakadating ng kanyang lola ay agad napalitan ng ibang uri ng kaba. Dahil hindi siya ngumiti, hindi siya agad yumakap sa kanila. Tumigil si Lola Meding sa may bungad ng pinto. Ang daladalang bayong ay ibinaba sa sahig. Ang kanyang mga mata, na sanay nang makakita ng halos 70 taon ng buhay, ay hindi tumingin kay Eliza o kay nanay o sa nakasaradong pinto ng silid ni Bunso. Sa halip, ang mga mata niya ay dahan-dahang gumala sa mga sulok ng kisame na tila may sapot na hindi naman nakikita, sa ilalim ng mesa, sa madilim na pasilyo patungo sa mga silid. Para siyang isang manggagamot na hindi pasyente ang tinitingnan, kundi ang sakit mismo na kumakalat sa buong kabahayan. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, lumapit siya sa maliit na altar sa gilid ng sala. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng nakatayong Santo Niño at nagmano siya. Isang kilos ng matinding respeto. Pagkatapos noon, saka lang niya hinarap ang kanyang anak at apo. "Nasaan si Lilibeth?" tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat.
Walang imik na itinuro ni Eliza ang silid. Pumasok si Lola Meding sa kwarto. Tiningnan niya ang apo na nakahiga, maputla at pawisan. Hinaplos niya ang noo nito, ngunit ang kanyang mga mata ay muling gumala sa paligid na para bang may hinahanap siyang ibang presensya sa loob ng silid. Kinagabihan, hindi nagsalita si Lola Meding tungkol sa sakit. Hindi siya nagbigay ng opinyon o payo. Sa halip, kumilos siya ng tahimik. Kumuha siya ng mga dahon ng malunggay mula sa kapitbahay at isinabit ito sa bawat bintana. Kumuha siya ng isang dakok na asin at ikinalat ito sa may paanan ng bawat pinto. Pinanood lang siya ni Eliza at ng kanyang nanay. Hindi nangahas magtanong. Ang mga kilos ng matanda ay sinauna at puno ng kahulugan na hindi nila naiintindihan, at ang hindi nila pagkakaintindi ang lalong nagbigay sa kanila ng takot. Habang nagro-rosaryo si Lola Meding sa sala, ang mahinang tunog ng kanyang mga dasal ay tila may kasabay na sagot mula sa labas. Isang mahinang sipol ng hangin na parang may kung anong nagagalit na sumusubok pumasok, ngunit hindi makalusot sa harang na dahon at asin. Tumingin si Lola Meding patungo sa direksyon ng kusina. Biglang kumurap-kurap ang bumbilya roon at tuluyang namatay. Iniiwan ang bahaging iyon ng bahay sa dilim. Hindi natinag ang matanda. Tinapos niya ang kanyang rosaryo. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Eliza sa kusina sa liwanag lang ng kandila, lumapit sa kanya si Lola Meding. Hindi siya umupo. Tumayo lang siya roon. Ang anino niya ay mahaba at nakakatakot sa pader. Katahimikan. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa mukha ni Eliza. Nakapako ito sa itim na pulseras sa kanyang braso. "Hindi iyan para sa proteksyon mo, apo," sabi ni Lola Meding. Ang boses ay mariin at walang bahid ng pag-aalinlangan. Napatigil si Eliza sa kanyang ginagawa. "Iyan ang rehas." Tumingala si Eliza sa kanyang lola. Ang pagkalito at takot ay malinaw sa kanyang mukha. "Rehas? Anong—" Itinaas ni Lola Meding ang kanyang tingin. Sinalubong ang mga mata ng kanyang apo. Sa liwanag ng kandila, nakita ni Eliza ang panginginig sa mga labi ng matanda. "Ikaw ang kulungan. Ika-22 na araw, ang mga batas ng kadiliman." Ang mga salitang iyon ay bumitin sa mabigat na hangin ng kusina, mas malamig pa sa liwanag ng kandila. "Ikaw ang kulungan." Napahawak si nanay sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagitan ng hindi paniniwala at papalaking takot. "Inay, ano po bang sinasabi ninyo? Huwag niyo namang takutin ng ganyan ang bata." Ngunit alam ni Eliza, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alakamakanita mo ba papaya kola? Alam niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang lola. Ito ang paliwanag sa lahat. Sa init ng pulseras, sa sakit ni bunso, sa kagat, sa sakong. Umupo si Lola Meding sa isang silya. Ang kanyang mukha ay pagod at seryoso. Huminga siya ng malalim na parang naghahanda para sa isang mahabang kwento. "Hindi ito kwentong panakot, anak. Ito ang katotohanan na kailangan nating harapin." Humarap siya kay Eliza. "Ang gamot na ininom mo, hindi lang iyon basta halamang gamot. May kasama iyong orasyon. Isang dasal na binaliktad, isang sumpa. Isinilang mo ang isang nilalang, Eliza. Hindi sa laman, kundi sa espiritu. Isang uhaw na kaluluwa na isinilang mula sa matinding pighati at galit. Isang multo?"
Nanginginig na tanong ni nanay. Umiling si Lola Meding. Mas malala pa. Isang tianak, ngunit hindi tulad ng mga nasa kwento. Ang isang ito ay nakatali sa iyo dahil sa dugo mo, dahil sa sakit na naramdaman mo. Ang pulseras na iyan, sabay turo sa braso ni Eliza. Iyan ang angkla na nagtatali sa kanya sa mundong ito. At ang katawan mo, ang kaluluwa mo, iyan ang nagsisilbing bahay bata niya. Kasabay ng kanyang mga salita, isang amoy ang unti-unting pumuno sa kusina. Hindi na amoy ng kandila o ng niluluto. Amoy ng basang lupa, malalim at malamig, na para bang may isang libingan na biglang nagbukas sa ilalim ng kanilang sahig. Hindi ito masama sa paraang naiisip natin, patuloy ng matanda, na tila hindi pansin ang amoy. Hindi ito demonyo, isa itong sanggol, at bilang sanggol, ang gusto lang niya ay ang kanyang ina. Gusto kanyang protektahan. Napatingin si Eliza sa kanyang mga kamay. Proteksyon. Ang pagkamatay ni Marco. Pinoprotektahan kanya sa paraang alam niya, sabi ni Lola, na parabang nababasa ang isip niya. Inuubos niya ang mga taong nagdulot sa iyo ng sakit. Ngunit ang enerhiya na ginagamit niya, kailangan niyang kumuha ng lakas mula sa iba, at nakikita niya kay Lilibeth. Napahinto ang matanda, napalunok. Nakikita niya kay Lilibeth ang buhay na hindi niya kailanman magkakaroon. Kaya unti-unti niya itong kinukuha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa inggit. Dahil sa paghahangad. Sa wakas ay nagsalita si Eliza. Ang kanyang boses ay basag na bulong. Ano po ang gagawin natin? Mayroon tayong hanggang sa ika-40 araw mula nang ininom mo ang gamot. Sagot ni Lola Meding. Ang boses niya ay nagbabadya ng panganib. Sa araw na yon, ang kaluluwa ay magiging ganap na. Kung hindi natin siya mapapatahimik, mananatili na siya magpakailanman, at si Lilibeth ay mawawala sa atin. Isang hikbi ang kumawala kay nanay. May isang paraan, sabi ni Lola. Isang sinaunang ritual. Hindi ito pagpapalayas. Ito ay pagpapatahimik. Tinatawag itong pagbabalik sa sinapupunan. Bago pa man makapagtanong si Eliza kung ano ang ibig sabihin noon, biglang umilaw ang telebisyon sa sala. Kahit walang sino mang bumukas nito. Nag-static ito ng malakas. At pagkatapos ay lumitaw ang muka ng isang news anchor. Natagpuang wala ng buhay sa kanyang condominium unit ang isa pang suspect sa Sandoval case. Nagkatinginan ang 3 babae. Ayon sa investigasyon, walang anumang senyales ng foul play. Ngunit ayon sa gwardiyang nakadiskubre sa bangkay, ang aircon ng unit ay nakapatay. Ngunit ang buong kwarto ay sinlamig ng yelo. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan, ayon sa mga medico-legal, ay atake sa puso, na dulot ng matinding takot. Ika-28 na araw, ang bisita sa hating gabi. Ang pangalawang pagkamatay ay hindi na nagdulot ng gulat kay Eliza. Pinalitan ito ng isang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. Hindi na siya biktima lang. Kasabwat na siya ngayon. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagtangis, ang kanyang pagkapuot, lahat ng iyon ay naging gasolina sa apoy ng isang paghihiganti na hindi niya kailanman hiniling, ngunit ngayon ay hindi na niya mapigilan. Sa gabi, ang pagtulog ay naging isang kalbaryo. Isang gabi na naginip siya. Nasa isang lugar siya na hindi pamilyar ngunit
Alam niyang pag-aari ng isang tao, isang condominium unit, malamig at walang kabuhay-buhay. Sa gitna ng kwarto, may isang lalaking nakahiga sa kama. Dilat ang mga mata sa takot, ngunit hindi makagalaw. Si Richard, ang huli sa kanila. At pagkatapos ay nakita niya ito. Sa dibdib ni Richard, nakaupo ang isang maliit at maitim na anino. Hugis bata. Hindi maaninag ang mukha nito, ngunit ramdam ni Eliza ang matinding lamig na nagmumula rito. Dahan-dahan itong yumuko. Ang bibig nito ay bumukas malapit sa tainga ng lalaki. At may ibinulong ito. Walang narinig si Eliza na salita, ngunit nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Richard. Mula sa takot, naging matinding sindak hanggang sa ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nawalan ng buhay. Nagising si Eliza na humihingal. Ang pawis ay malagkit sa kanyang balat. Panaginip. Isang masamang panaginip lang pakiusap. Nang iminulat niya ang mga mata, halos mapatili siya. Sa sahig ng kanyang silid, mula sa bintanang bahagyang nakabukas, may isang linya ng maliliit at basang bakas ng paa. Gawa sa putik, na para bang may isang batang naglaro sa labas sa ulanan at pumasok sa kanyang bintana. Ngunit hindi umuulan at nakasara ang gate nila sa labas. Dahan-dahan niyang sinundan ng tingin ang mga bakas, patungo sa ilalim ng kanyang kama. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Guni-guni lang, epekto ng panaginip. Ngunit habang nakaupo siya roon, nanginginig, narinig niya ang isang tunog. Plak, plak, plak. Ang tunog ng tubig na pumapatak mula sa isang gripo. Galing sa kanilang banyo. Imposible. Sigurado siyang isinara niya iyon ng mahigpit bago matulog. Hindi na siya bumalik sa pagtulog ng gabing iyon. Hinintay niya lang na sumikat ang araw habang nakikinig sa patak ng tubig na hindi tumitigil. Kinabukasan, habang tahimik silang nag-aalmusal, tinitingnan ni Eliza si nanay. Nakita niya ang pagod at takot sa mukha nito habang pinapakain si Lilibeth, na ngayon ay halos hindi na gumagalaw. Naramdaman ni Eliza ang isang matinding pagmamahal at determinasyon. Kailangan niyang tapusin ito para kay nanay, para kay bunso. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa mesa. Halos hindi na niya iyon ginagamit. Para sa mga lumang kakilala lang. Isang unregistered number ang tumatawag. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang garalgal at humihingal na boses ng lalaki. Eliza? Kilala niya ang boses. Si Richard, ang huli sa kanila. Papatawarin mo na ako. Sabi nito, ang boses ay nagmamakaawa at puno ng sindak. Please, buy utang na loob. Sabihin mo sa kanya na tumigil na. Alam kong ikaw yan. Bago pa man makasagot si Eliza, biglang naputol ang tawag. Pinalitan ito ng isang malakas na static, isang ingay na nakakabingi. At sa gitna ng ingay na iyon, sa loob mismo ng telepono, isang tunog ang pumailan lang, malinaw at malapit. Isang mahinang hagikgik ng isang bata. Binitawan ni Eliza ang telepono na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig, ngunit kahit basag na ang screen, ang tunog ng hagikgik ay nagpatuloy pa ng ilang segundo bago tuluyang mamatay. Ika-3 ginana, araw. Ang huling hibla ng pag-asa 5 araw na lang.
Ang pag-asa sa kanilang tahanan ay naging parang buhangin sa isang bitak na kamay. Dahan-dahang nauubos sa bawat paglipas ng oras. Hindi na nakakakilala si Lilibeth. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatitig sa kawalan. At kung magsasalita man siya, ito'y mga pira-pirasong salita na walang kahulugan. Ang pasa sa kanyang sakong ay hindi na maliit. Ito'y kumalat na, naging isang maitim na mantsa na gumagapang paakyat sa kanyang binti na para bang isang anino ang dahan-dahang lumalamon sa kanya. Isang madaling araw, biglang nagising si Eliza. Katahimikan. Isang katahimikan na mali. Tumingin siya sa maliit na orasan sa tabi ng kanyang kama. Huminto ito. Ang mga kamay nito ay nakaturo sa 3217. Bumangon siya kinakabahan at lumabas ng silid. Ang orasan sa kanilang dingding sa sala, 3:17 din. Pati ang digital clock sa ibabaw ng telebisyon. Lahat ng orasan sa bahay ay sabay-sabay na namatay sa parehong oras. Kasabay nito, ang amoy ng kalachuchi ay bumalik ng mas matindi pa kaysa dati. Hindi na ito isang simpleng halimuyak. Ito'y nakasusulasok, mabigat at matamis sa paraang nakakasuka, na parang libu-libong bulaklak na sabay-sabay nabubulok sa ilalim ng kanilang bahay. Nang umagang iyon, pagkatapos tingnan ang kalagayan ni Bunso, hinarap sila ni Lola Meding. Ang mukha ay isang maskara ng matinding pag-aalala. Wala na tayong oras, sabi niya. Ang boses ay mariin, anuman ang lakas na natitira sa batang iyan, nauubos na. Kailangan nating gawin ang ritual bago sumapit ang ika-40 araw. Sa araw na iyon, ang kaluluwa ay magiging ganap na. Hindi na natin siya maibabalik. Walang nagsalita. Ang hatol ng matanda ay pinal at nakakatakot. Kinahaponan, naupo si Eliza sa tabi ng kama ng kanyang kapatid. Dala niya ang isang luma at manipis na libro ng mga kwento ni Lola Basyang. Ang paborito nilang dalawa noong mga bata pa sila. Kahit alam niyang baka hindi na siya naririnig ni Lilibeth, sinimulan niyang basahin ang kwento ng prinsipe ng mga ibon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita ay batashi at sa huli. Dahil sa kanilang wagas na pag-ibig, muling nagkasama ang prinsesa at ang prinsipe. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Eliza. Bumagsak sa lumang pahina ng libro. Ang mga kwentong puno ng pag-asa at mahika ay parang isang malupit na biro sa mundong ginagalawan niya ngayon. Isinara niya ang libro. Sa isang sandali ng desperasyon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid. Malamig ito. "Bunso, Lilibeth, nandito lang si ate," bulong niya. "Huwag mo kaming iwan." Biglang gumalaw ang kamay ni Lilibeth. Humigpit ang hawak nito sa kamay ni Eliza nang may lakas na hindi inaasahan. Dahan-dahang lumingon ang bata sa kanya. Sa isang saglit, nakita ni Eliza ang kanyang kapatid, ang totoong Lilibeth, at isang kislap ng pag-asa ang sumiklab sa kanyang dibdib. Ngunit ang kislap na iyon ay agad ding namatay. Dahil ang mga matang tumingin pabalik sa kanya ay hindi mga mata ng isang 6 na taong gulang na bata. Ito'y mga mata na sinauna, madilim at puno ng isang hinanakit na hindi kayang unawain. Isang tingin na tila tumatagos hanggang sa pinakamadilim na sulok ng kanyang kaluluwa. Doon kung saan nakatago ang lahat ng kanyang kasalanan at pagsisisi. At pagkatapos, nagsalita ito. Mula sa bibig ng kanyang kapatid, ngunit sa isang boses na hindi kanya. Isang boses na mahina, may alingaw-ngaw at puno ng pag-aangkin.
Akin siya, inay. Ika-35 na. Araw. Paghahanda sa ritual, binitawan ni Eliza ang kamay ng kapatid na para siyang napaso. Naurong siya, napasandal sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabilis at putol-putol. Ang mga salitang iyon, sa boses na iyon, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang sumpa na nagpatibay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Nagsimula na siya, mariing sabi ni Lola Meding mula sa pintuan. Ang muka ay seryoso. Hindi na siya nagtatago. Kinailangang kumilos sila ng mabilis. Ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay bumalot sa buong bahay. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sa gabing iyon, sa liwanag ng maraming kandila na tila hindi sapat para itaboy ang dilim, sinimulan ni Lola Meding ang pagbibigay ng mga utos. Kailangan nating isara ang bahay na ito, sabi niya. Hindi pwedeng may makalabas. At higit sa lahat, hindi pwedeng may ibang makapasok. Tinuruan niya si nanay na magsulat sa maliliit na piraso ng papel. Mga simbolo na hindi maintindihan ni Eliza, mga salitang tila mula sa ibang panahon. Idinikit nila ang mga ito sa bawat sulok ng mga bintana at pinto. Sumunod, ang asin. Isang linyang hindi dapat maputol, iginuhit sa harapan ng bawat pasukan. Habang ginagawa nila ito, isang malakas at sunod-sunod na katok ang yumanig sa kanilang pintuan sa harap. Blam! 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 Napatalon sa gulat si nanay. Sumilip siya sa bintana. Walang tao. Bulong niya. Ang muka ay putlang-putla. Kasabay nito, ang sabay-sabay na pagtahol ng mga aso sa buong kalye ay nagsimula, isang koro ng pagkaalarma at takot. Huwag ninyong pansinin, utos ni Lola. Patuloy lang. Sumunod, hinarap siya ni Eliza. Kailangan natin ng isang sisidlan, isang bagay na sayo, na puno ng matinding emosyon mula noong dinadala mo pa siya. Agad na may naalala si Eliza, ang kanyang mga lumang gamit. Mabilis siyang naghalungkat sa ilalim ng kanyang kama hanggang sa mahanap niya ang isang luma at nakarolyong sketchpad. Binuklat niya ito. Naroon ang mga guhit niya, isang maliit na bahay na may hardin. Ang pangarap niyang idisenyo balang araw. At sa huling pahina, isang sketch ng interior ng bahay. Isang sala, isang kusina, at 2 kwarto. At sa tabi ng master's bedroom, may isang maliit na espasyo na hindi niya namalayang naiguhit pala niya noon. Isang maliit na kwarto para sa bata. Puno ito ng pag-asa at pananabik noong ginuhit niya. Ngayon, puno na ito ng lason at pait. Ito na po, sabi niya. Iniaabot ang drawing sa kanyang lola. Tiningnan ito ng matanda at tumango. Ito ang gagamitin mong pang-alay. At ang huling utos, ang pinakamabigat sa lahat. Sa gabi ng ritual, sabi ni Lola, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Eliza. Ikaw lang, Eliza. Ikaw lang ang pwedeng pumasok sa kwartong iyon. Ang laban na ito ay sa inyo lang na 2. Isang halo ng tapang at matinding kalungkutan ang bumalot kay Eliza. Tatapusin niya ito, mag-isa. Habang tinatapos nilang idikit ang huling papel na may simbolo sa bintana ng kusina, lumapit sa kanya si nanay. May inabot ito sa kanya. Isang luma at malambot na alampay na kulay abo. Ang paboritong alampay ng kanyang ina. Para may kasama ka, bulong ni nanay.
Ang mga mata ay puno ng luha. Niyakap ni Eliza ang alampay. Amoy araw at amoy nanay. Isang piraso ng normalidad sa gitna ng kabaliwan. Sa sandaling maidikit nila ang huling selyo sa bintana, nangyari ito. Whoosh! Ang apoy ng lahat ng kandila sa bahay, sa sala, sa kusina, sa pasilyo, ay sabay-sabay na namatay, na para bang hinipan ng isang malakas na hininga. Napasigaw si nanay. Ang buong bahay ay nilamon ng ganap na kadiliman. At mula sa silid ni Lilibeth, sa gitna ng katahimikan at ng dilim, nagsimula ito. Ang himig ng isang hele. Malakas, malinaw, at naghihintay. Ika-39 na araw-gabi. Ang pagbabalik sa sinapupunan. Hawak ang nag-iisang kandila. Huminga ng malalim si Eliza at itinulak ang pinto ng silid. Pumasok siya sa isang lugar na pamilyar, ngunit ngayon ay banyaga. Ang hangin sa loob ay hindi gumagalaw at napakalamig. Isang uri ng lamig na tumatagos sa balat at bumabaon sa buto. Ang himig ng hele ay tumigil sa sandaling humakbang siya paloob. Ang tanging liwanag ay ang munting apoy ng kandila na sumasayaw sa dilim at lumilikha ng mga gumagalaw na anino. Sa kama nakahiga si Lilibeth, ang dibdib ay marahang tumataas baba. Mukha siyang natutulog lang, ngunit ang anino ni Lilibeth sa pader, mali. Masyadong mahaba, masyadong payat ang mga braso, at ang ulo ay bahagyang mas malaki. Isang aninong baluktot at hindi tama. Dahan-dahan siyang lumapit, inilapag ang kandila sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Ito na. Oras na. Ben. Ang pangalan ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Isang pangalang hindi niya kailanman binigkas, ngunit sa isang madilim na sulok ng kanyang puso, ito ang pangalan ng nawala sa kanya. Ben, anak. Sa pagbigkas niya ng kamanaks niya ng pangalan, ang lamig sa silid ay lalong tumindi. Narinig niya ito, isang mahinang pag-ungol na nanggagaling sa loob ng mga pader, na parang isang hayop na nasasaktan. Hindi siya natinag. Alam kong nandyan ka. Patuloy niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Naririnig mo ako. At doon nagsimula ang mga atake. Mula sa dilim, narinig niya ang kanilang mga boses. Ang mga boses ni Marco, ni Richard, at ng iba pa. Mga halakhak na puno ng pang-aasar, mga bulong na puno ng dumi. Tingnan mo siya, nagdadasal. Walang makakarinig sa iyo rito. Kasalanan mo to. Ang mga salita ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Sinusubukang ibalik ang lahat ng kahihiyan at takot. Ngunit hindi siya nagpatinag. Biglang nagbago ang imahe. Ang maruming silid ay naging isang magandang bahay. Ang bahay mula sa kanyang sketch. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana. Sa sahig may isang batang lalaki na tumatawa, naglalaro ng mga blok. Tumingala ito sa kanya. Ine, tawag nito. Laro tayo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Ito ang pangarap. Ito ang ninakaw sa kanya. Kasabay nito, naramdaman niya sa laylayan ng kanyang damit. Isang malamig, malagkit na haplos. Ang haplos ng maliliit na daliri na marahang kumakapit sa kanya. Napapikit si Eliza. Hindi ito totoo. Hinigpitan niya ang hawak sa alampay ng kanyang ina na nakasabit sa kanyang balikat. Naamoy niya ito. Amoy araw, amoy pagmamahal, amoy katotohanan. Ito ang kanyang angkla. Ito ang tunay.
Ang mga boses, ang mga imahe, ang haplos, lahat ay kasinungalingan. Mga sandata para sirain siya, iminulat niya ang kanyang mga mata. Nawala na ang magandang bahay. Bumalik na siya sa madilim na silid, ngunit ang anino sa pader ay hindi na anino. Gumagalaw ito, humihiwalay sa katawan ni Lilibeth, at nagkakaroon ng sariling anyo. Isang maliit na anyo ng isang bata. At pagkatapos, sa harapan niya mismo, sa paanan ng kama, lumitaw ang huling ilusyon. Isang sanggol, isang malusog at magandang sanggol na lalaki. Nakangiti ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng kawalang malay. Iniabot nito ang kanyang mga kamay, at nagsalita ito sa isip ni Eliza. Ang boses ay puno ng kalinawan at lungkot. Huwag mo akong iwan ulit, inay. Ika-39 na araw, hating gabi. Ang huling hele. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Bumuhos ang mga ito sa kanyang pisngi, mainit at mapait. Ang imahe ng sanggol, ang perpektong sanggol na hindi niya kailanman nayakap, ay isang pangitaing sabay na langit at impyerno. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo, yakapin ito, at ibulong na hindi na niya ito iiwan kailanman. Ngunit alam niya, hindi ito si Ben. Ito ang anino ni Ben. Isang aninong isinilang sa galit at pinapakain ng pighati. Umiling si Eliza. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Tumingin siya hindi sa ilusyon, kundi sa maitim na anyo na ngayon ay nakatayo sa tabi nito. Ang anino na kumakain sa buhay ng kanyang kapatid. Hindi ikaw ang anak ko, bulong niya. Ang boses ay basag sa gitna ng mga hikbi. Pero responsibilidad kita. Sa mga salitang iyon, tila isang kasunduan ang nabuo. Naramdaman niyang humina ang ilusyon. Dahan-dahan, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang nakatuping papel. Ang sketch ng kanyang pangarap na bahay. Ibinuklat niya ito. Ang dating simbolo ng pag-asa ngayon ay simbolo na ng isang sakripisyo, at nagsimula siyang kumanta. Ang hele. Ang himig na dati walang salita. Ngayon ay nilapatan niya ng lahat ng sakit at pagmamahal na nararamdaman niya. Isang kantang hindi para sa ilusyon, kundi para sa kaluluwang ligaw sa kanyang harapan. Tulog na, bunso. Ang mundo'y magulo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpapatuloy siya, ito'y lumakas at pumuno sa silid. Isang dalisay na tinig ng isang ina na nagpapaalam. Sa iyong paghimbing, sakit ay maglalaho. Narinig niya ito. Isang sigaw na walang tunog. Ang anino ay umuurong, nagkakalat na parabang ang bawat nota ng kanta ay asido na tumutunaw dito. Inilapit ni Eliza ang sketch sa dibdib ni Lilibeth. Ito sana ang magiging tahanan mo, bulong niya. Mapayapa, tahimik, tanggapin mo na ito. Grrr. Isang malalim na ungol ang narinig mula sa lahat ng sulok ng silid, na parabang ang buong bahay mismo ay nagagalit. Mula sa labas ng silid, narinig ni Eliza ang tunog ng mga nababasag na pinggan at salamin. Ang mga sigaw ng takot ng kanyang nanay at lola. Ngunit hindi siya tumigil. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang saglit na kasing ikli ng isang kurap, nakita niya ito. Sa ilalim ng aninong unti-unting naglalaho, nakita niya ang mukha ng kanyang kapatid. Ang totoong Lilibeth, nakatingin sa kanya. At ngumiti ito ng bahagya. Iyon na ang senyales.
Iyon na ang lakas na kailangan niya. Paalam bunso, mahal kong bunso. Habang inaawit niya ang huling linya, hinawakan niya ang itim na pulsera sa kanyang braso. Ang angkla, ang rehas, napakainit nito. Parang hawak niya ang isang piraso ng nagbabagang uling. Isang sakit na halos magpawalan ng malay sa kanya. Ngunit hindi siya bumitaw. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. At sa isang malakas na sigaw na humiwa sa katahimikan ng gabi, hinila niya ito. Ang tunog ng mga napuputol na butil ay parang isang putok ng baril sa loob ng silid. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tunog ay namatay. Ang ungol, ang basag ng mga gamit, ang kanta. Lahat. Ang apoy ng kandila ay namatay, nilamon ng isang malakas na hangin na hindi niya alam kung saan nanggaling. Isang puwersa, isang malakas at hindi nakikitang puwersa. Ang tumama sa kanya. Tumilapon si Eliza. Ang kanyang likod ay bumagsak ng malakas sa pader. At pagkatapos, wala na. Dilim. Ikapwarta na araw. Umaga. Ang katahimikan. Ang unang bumati kay Eliza ay isang sinag ng araw sa kanyang mukha. Mainit at totoo. Iminulat niya ang kanyang mga mata, kumurap-kurap laban sa liwanag. Nakahiga siya sa sahig, ang kanyang likod ay sumasakit at ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila bugbog. Anak, Eliza. Dalawang pares ng kamay ang marahang umalalay sa kanya, si Nanay at si Lola Meding. Ang mga mukha nila ay puno ng pagod, gulo ang mga buhok, ngunit sa kanilang mga mata, may isang bagay na matagal nang nawala. Ginhawa. Tumingin si Eliza sa paligid. Ang silid ay isang gulo. Ang mga gamit ay nagkalat, ang mesa ay nakatumba. Ngunit wala na ang lamig. Ang mabigat na hangin na bumabalot sa kanilang bahay sa loob ng maraming linggo ay naglaho na. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na bulaklak ay napalitan ng pamilyar na amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa kama. Doon, nakahiga si Lilibet. Mahimbing ang tulog. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Ang lagnat na dumikit sa kanya na parang pangalawang balat ay wala na. At ang maitim na mantsa sa kanyang binti ay halos hindi na makita. Tila isang lumang pasa na naghihilom na. Napaluha si Eliza. Mga luhang hindi na dahil sa takot o sakit, kundi sa pagod at pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang braso kung saan dating nakasabit ang pulseras. Isang manipis na pulang linya na lang ang natira. Sa sahig, kung saan niya ito ibinagsak, wala ng butil. Isang maliit na tumpok na lang ng itim na alikabok ang naroon, na dahan-dahang tinatangay ng hanging pumapasok mula sa bintana. Tapos na. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Niyakap siya ng mahigpit ni Nanay. Isang yakap na nagsasabi ng lahat. Ng pasasalamat, ng paghingi ng tawad, ng pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Isang tagumpay. Ngunit isang tagumpay na may kasamang bigat ng isang libingan sa kanilang mga puso. Isang tagumpay na binayaran ng isang buhay na hindi nakitang isinilang at isang kamatayang hindi nakitang inilibing. Ang bahay ay malinis na, ngunit ang katahimikan na naiwan ay iba. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng kawalan. Isang permanenteng espasyo na dati puno ng ingay at takot,
at ngayon ay isa na lang blangkong lugar sa kanilang pamilya. Habang nagliligpit sila ng mga kalat sa silid, may isang bagay na napulot si Lola Meding sa ilalim ng kama ni Lilibeth. Isang piraso ng papel na napunit mula sa isang libro. "Eliza," tawag niya. Lumapit si Eliza. Ito ay isang pahina mula sa librong buwa, mga kwento ni Lola Basyang na binasa niya para kay Lilibeth. Ngunit sa likod ng pahina, mayroong isang bagay na wala roon dati. Isang guhit gawa sa uling o maitim na krayola. Simple lang, parang guhit ng isang bata, isang figura ng isang maliit na batang lalaki. Nakatayo ito at nakaway ang kamay nito, isang kaway ng pamamaalam. Makalipas ang isang taon, ang mga anino isang taon. Lumipat sila ng bahay, isang maliit na apartment sa kabilang bayan, malayo sa mga alaala ng asin sa pintuan at mga anino sa dingding. Si Lilibeth ay bumalik sa dati, masayahin, malikot at palaging may dalang ngiti. Sa isipan niya, ang halos isang buwang pagkawala niya sa mundo ay isa lang, napakasamang lagnat na hindi na niya gaanong maalala. Mas mabuti na iyon. Si Eliza ay bumalik sa pag-aaral, ibinuhos ang lahat ng kanyang oras sa mga blueprint at mga numero. Naging abala siya. Sinubukan niyang maging normal at sa panlabas na anyo, mukhang nagtagumpay siya. Mukha silang isang pamilyang nakabangon mula sa isang pagsubok. Ngunit may mga bagay na hindi nakikita. May isang kasunduang hindi kailanman binigkas sa pagitan nilang tatlo, si Eliza, ang kanyang nanay, at si Lola Meding. Hindi na nila kailanman pinag-usapan ang 40 araw na iyon. Naging isa itong itim na butas sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Isang multo na hindi na kailangang pangalanan para malaman nilang naroon pa rin. Minsan, kapag malakas ang hangin, sinasabi ni Eliza sa sarili na naamoy niya ang kalachuchi. Ngunit saglit lang iyon at pinipilit niyang isipin na guni-guni lang. Isang hapon, habang nagdodrawing si Lilibeth sa sahig ng kanilang maliit na sala, tinawag niya si Eliza. "Ate, tingnan mo, family picture natin." Ipinakita niya ang isang papel na puno ng kulay. Naroon si nanay, si Lola, siya, at si Lilibeth. Lahat ay magkakapit kamay at nakangiti. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit sa pinakagilid ng papel, sa tabi ng figura ni Eliza, may isang maliit na guhit, isang itim na anino na halos kasing liit lang ng daliri. Ngumiti si Eliza. "Sino naman yan, bunso?" tanong niya. Sinusubukang gawing magaan ang kanyang boses. Tumingin si Lilibeth sa drawing. Ang kanyang muka ay seryoso manakyoso na parang isang matanda. "Siya yung kaibigan ko sa panaginip, ate," sabi niya sa mahinang boses. "Lagi niya akong binabantayan." Ang ngiti ay nanigas sa labi ni Eliza. Kinagabihan di taman ginabi si Eliza sa paggawa ng kanyang plates sa arkitektura. Ang tanging ilaw sa apartment ay ang lampshade sa kanyang mesa. Ang tanging ingay ay ang tunog ng kanyang lapis sa papel. Tahimik, payapa. Hanggang sa narinig niya ito. Mula sa bintana ng kanyang bagong silid, isang tunog na halos isang taon na niyang hindi naririnig. Isang tunog na dapat ay matagal nang nabaon sa limot, kasama ng itim na alikabok at ng mga luha. Isang napakahinang kaluskos. Kaluskos, hindi siya lumingon. Hindi siya gumalaw. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at kinuha ang kanyang earphones.
Ikinabit niya ito sa kanyang tenga at nagpatugtog ng napakalakas na musika, sapat para malunod ang lahat ng tunog mula sa labas. Natuto na siyang mabuhay kasama nito, ang anino, ang alaala. Ngunit habang abala siya sa paglunod sa katahimikan, ang pinto ng silid ni Lilibet sa kabilang panig ng apartment na bahagyang nakaawang ay nagpakawala ng isang napakahinang tunog. Mula sa loob ng madilim na silid, sa gitna ng pagtulog ng isang inosenteng bata, maririnig ang isang himig. Ang himig ng isang hele. Hindi na pinatay ni Eliza ang tugtog. Hinayaan niyang bumaha ang ingay sa kanyang tenga. Isang pader na itinayo niya laban sa mundo. Laban sa mga tunog na ayaw na niyang marinig. Nagpatuloy siya sa pagguhit. Ang kamay ay kalmado. Ang mga linya ay tuwid at tiyak. Isang pader dito. Isang bintana doon. Isang pintong nakasara. Lahat ay may kanya-kanyang lugar. Lahat ay kontrolado. Natuto na siyang mabuhay ng may multo sa kanyang balikat. Hindi na ito isang halimaw na kailangang labanan. Isa na itong kasama, isang paalala sa isang kasalanang nabayaran na, sa isang pagmamahal na dumaan sa apoy. Ang kaluskos sa labas ay hindi na isang banta, isa na lang itong bulong mula sa nakaraan. Isang peklat na paminsan-minsan ay kumikirot kapag malamig ang panahon. Ang mahalaga ay ligtas si Lilibet. Ang mahalaga ay buo sila. Sa kabilang silid, sa gitna ng kadiliman, humina na ang himig ng hele. Napalitan ito ng mahimbing na paghinga ng isang batang natutulog. Sa kanyang panaginip, wala ng mga anino. Ang naroon na lang ay isang palaruan, isang araw na may ngiti, at isang maliit na batang lalaki na nakangiting kumakaway mula sa malayo. Isang kaibigan, isang tagabantay. Dahil ang pag-ibig ng isang ina, kahit na isinilang sa pighati, ay hahanap ng paraan, hindi para manakit, kundi para magbantay. At ang pag-ibig ng isang kapatid, kahit na walang malay, ay hahanap ng paraan, hindi para magkulong, kundi para magbigay ng tahanan.